Attorney, isa pa. Eto, attorney, bibigyan kita pa, sagutin mo lang kung gusto niyo po sagutin. Sa tingin nyo, hindi naman sasabihin ni BBM na may makukulong bago magpasko kung wala siya talagang alam na most guilty na pwede nang iselda. Di ba po? Hindi, ang kaso kasi dito ay malinaw naman na plunder. Yes. At pagka may, sa ngayon, meron tayong tinatawag na dati, probable cause yung quantum of evidence na required, pero ngayon, reasonable certainty of conviction. Kung talagang makikita na merong paper trail, talagang pumasok yung pera, ganito kalaki yung nakuha at nagkaroon ng conspiracy, siguradong mapapile sa court yan. At pag yan ay na-file sa court, since ang life imprisonment, ang plunder, habang dinidinig ang kaso, siguradong nakakulong yung mga kakasuhan. Pero hindi nangangahulog ng guilty na kasi may proseso tayo. Yes. Balik tayo dun sa sinabi kong Bill of Rights kanina. Kasama sa Bill of Rights yung right to due process. Didinggin muna. Okay. At pagka napatunayan talagang guilty, makukonvict. At sana nga makonvict kasi yung iba, sabi nyo nga kanina, nakalusot, naging senador pa. So ang tanging option dito ay si Ombudsman Remulla. Mahusay dapat ang pagpo-prosecute at pag-iimbestiga. Kasi ito ay involved ang mga public officials. Ang ombudsman ang pangunahing ahensya na mamumuno rito. Tama po. So kinakailangan suportahan ng taong bayan. Para isampas sa sandigang bayan. Kinakailangan na kung kayo ay may alam, magbigay kayo ng impormasyon at magtulong-tulong tayo. Dahil doon lang sa ganong klaseng hustisya, doon ko lang nakikita na magkakaroon ng pagbabago. Kung walang mananagot, nakakalungkot man, pero nagiging cycle. Tama. Kung maaalala mo, kasamang Mike, nung araw nagkaroon ng 1 billion peso march. At yun, 1 billion peso. Pero wala nangyari. Tungkol sa PDAP, Ayun, may 1 trillion peso. Lahat mga naging senador pa. Kaya nga, so maghihintay na naman ba tayo na magkakaroon in the future ng 1 quadrillion march? Kaya nga So, kinakailangan, ito'y, kailangan masimulan na. At ito kung mapakita ng Pangulong Marcos na talagang may mananagot at may makukondik, ito'y maaring maging magandang legasiya niya. Correct. So, kinakailangan malaking challenge, lalo na may mga ganitong usapin na sinasangkot din siya. So, kailangan din niya namang sagutin yun. Yes. At kailangan maimbestigahan mabuti. Sa ngalan ng public service. Yes. Napakalabo kasi ng script nitong mga ito Madali lang gumawa ng mga kwento, pananalita ng mga ebidensya. Tama. Pero kung hindi mo naman tatayuan at panumpaan sa tamang proseso tulad ng hukuman na doon ka mismo dalhin yung iyong pinaglalaban, tingin ko. At sasali ka doon sa ICI investigation. Yan. Yes. At magko-cooperate ka. Ito po ang ebidensya ko. Ito po ang mga dokumento. Doon lang magkakaroon ng successful prosecution at totoong pananagutan. So, otherwise, wala. Alam mo, maganda yung kasama natin si Attorney DJ Jimenez Now, maiintindihan ng mga tao ito. Number 1, ano naging papel ni Ombudsman Remulla? Bakit ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos? Kapatid ng presidente ito Ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos na makaupo si Remulla as an ombudsman. Dahil nung panahon ng mga DDS, nung nakaupo ang dating administrasyon na si Martires, ko? Dating ombudsman, malaya ang may sumasalo sa ombudsman ngayon si Remulla na ang ombudsman ng taong bayan. Nakikinig ngayon sa taong bayan, pinakikinggan ng lahat. Tinatama yung mga dapat itama. Correct. Para maibangon yung ahensya, yung institusyon ng pagiging ng ombudsman. Ngayon, maganda na nagiging takbo, kaya pala ayaw nila. Kaya ayaw ni Amy ibaba kay Ombudsman Remulla ang pagiging ombudsman kasi nga nababahala sila dito sa mangyayaring kaganapang pagnanakaw. Kaya nga pag bumaba ang baba ng ombudsman, magpapalit ng bagong poging ombudsman
bababa Ayaw. yung dating ombudsman, Oo. wala na silang magagawa kundi Oo. pababa. Kaya, nakakapagpabababa. Teka muna, babalikan ko yung attorney. Baka kay Bato tayo pumunta niya. Bababa niya. Oo. Babalikan ko si Saldi ko. Kasi ngayon lang lumabas sinasabi niya napilitan lang daw siya na magsalita. Amunin mo na, Boss Mike. O kaya nga, bakit ngayon ka lang nagsalita? Oh. Hindi kaya nga, tulad ng sinasabi ko, dili kaya napangakuan ni Sarah, na kapag ka, dahil gipit na kita nyo naman sa itsura niya. Ito Namayat. singit ko lang. Ang dami mong ang pera. Pero yung itsura mong ganyan, Grabe. daig no? mo pa pulubi sa EDSA. Oo, tsaka, Buti pa kami ni Attorney DJ. hindi Masaya. ako, Boss Oo. Mike, nung Oo. nakita ko, parang, sabi ko, ano to, bagong product ng St. Peter? Ayun na nga Pwede na maging model. Parang model ng St. Peter Pero alam mo, halatang halata sa itsura mo. Huwag naman yung St. Peter. Ano ba pa rin? Dapat Arlington. Talagang uli. Ito kasi, alam naman natin na may rally. Tama. 'Di ba? Itong parating na 16, 17, 18. Bakit na taon na itong paglabas ni Saldico Tama. na may part 1, part 2. Mukhang paabutin pa hanggang part 6. Tama. Parang Fast and Furious, Kung may expose ka, expose mo na lahat. Hindi yung part 1, makikiramdam ka pa na kung ano ang pulso ng taong bayan, kung maniniwala ba silang scripted ka, kung maniniwala ba silang totoo ka. Baka naman yun yung instruction ni Sarah. Ay, syempre, ganyan din ginawa niya Nung nag-expose siya, nung interview siya ng MMM9, di ba? In-interview siya ng, di ba? In-interview siya ng MMM9. Part 1, Part 2. Part 3. At Saldi, shoutout sa sound effects mo. Napapagalong kami. Ako ay inutusan. Ako ay... Ano talaga pag tinitigan mo, i-analyze mo, attorney, ikaw, sanay ka dyan. Kung kinakabahan at nininervyos at nagsisinungaling ang tao. Habang binabasa niya yung kanyang script, kasi ako, attorney, tulad namin dito, wala kaming binabasa. Walang kahit na nakita mo naman, sariling opinion, pananaw. At kung ano yung maalala mo sa mga nangyaring nakaraan. Kung totoo, si Saldico, tandaan nyo, hindi na kailangan na gumawa pa ng babasahin niya sa harap ng kamera. Tama. Dire-diretso, sasabihin niya talagang eto totoo. Yes. Alalang-alala ko pa. Kasabwat si si ganyan. Yes. Nag-usap kami ng ganito, nag-usap kami ng ganyan. Yes. Hindi yung, saan ba galing nga pala yung papel na binabasa mo? Tama. Tatanong ko. Baka nanggaling sa naglabas kay Gutesa. Pinakamaganda dyan talaga. Sige, Bon, attorney. Totoo yung sinasabi niya. Pumunta siya sa Philippine Embassy at ito maggagawa siya ng under oath with supporting document. Yes. Isabit niya sa IC. Yes. Pero sa ngayon, kung ganun lamang ang magiging basihan natin, maglinay-linay muna bago tayo. Magdahan-dahan. Magdahan-dahan. Magdahan-dahan mga kababayan, ang ibig sabihin ni attorney sa paniniwala sa mga sinasabi ng mga makakating labi. Tama. Ganyan kasi ginawa nila Natatandaan mo yung logic nilang pulburon video. Yan na. Nakonect. Pinatagal ng 3 taon. Anong nangyari? Wala. Wala. Nga. Yan kasi mag-iingat po tayo sa ating mga desisyon. Style nila kasi yan. Style nila. Ngayon, inahamon ka namin sa Saldico. Pumunta ka ngayon sa ICI or tama si attorney Sa sa embahada. embahada kung natatakot ka umuwi. Diba? I-file mo ngayon ang dapat mong i-file. At sa mga naniniwala, kung gusto nyo, i-impeach nyo si BBM. Tingnan natin kung tatagos. Ito nga yun, attorney. Pero pa siyang sinasabi na sana mailabas ko ang katotohanan bago ako mapatay ni Romualdez at ni Bongbong Marcos. Ang galing ng drama. Nakakaawa ka sa totoo lang, parang ikaw ngayon nagiging biktima na. Biktima na. Yun yung nangyayari ngayon. Biktima ka ba? O talagang ikaw ang nambiktima sa mamamayang Pilipino? Tama. Kasabwat mo ngayon yung mga tao na nambiktima noon. Tama. Paulit-ulit nilang ginagawa yung ganyang sistema. Kaya nga And I'm very happy to the Filipino people. Kasi konti ang naniniwala. Nakita naman natin kung hindi makikipagsabwatan yung mga ibang mga may pansarili rin siguro na interes. Kaya sila sumasali
wala namang bilang. Correct. Sabi ko nga, nasa ilalim ng LRT, nasa ilalim ng overpass. Tama. Ilan? 5 sila kasama yung kalbo. Kalbo na malaki tiyan. Naalala ko tuloy nung bata ko, inaasar ko yung kaklase ko, baka ginawa mo rin, attorney. Magsumbong ka pa sa tatay mong malaki tiyan, panot. Nagamit mo ba yun? Di ba? Ngayon may kaso yun. Pero mabalikan ko yun Nagamit mo rin yun. Mabalikan ko yung partner. Yung sinasabi na yun. Alam mo, yung kaka-fake news na ng ganyan, to be honest, yung ginawa ni Saldi ko ngayon, na paglabas ng statement niya na ganyan, hindi na paniniwalaan ng tao. Mahirap ng paniwalaan kasi ang Pilipino ngayon nagsusuri na eh. Matalino Kumbaga na. nagpa-fact check na sila. Yes. Ang ginagawa nila Saldi, kagaya ng ginawa ni Gutesa, ang ginawa ni Saldi ko isa lang, character assassination na naman ito sa mga Yes. tao na pinaiinggitan at kanilang kinakalaban. Kaya pala kulang pala yung info na mga taong magde-destabilize dito sa presidente. Kasabwat din pala tong Saldi ko na to. Alam mo, Saldi ko, hindi ka maliligtas sa statement mo, katulong mo ang mga Duterte. Sususugan ko. Susugan mo Attorney, na. itama mo ko pag mali ako. Okay. Hindi kaya sila nagiging desperado na dahil malapit na silang masukol lahat Tama. ng mga magnanakaw sa gobyerno? Tama. Kaya eto nagtutulong-tulong itong mga hinayupak na ito. Malamang. Sabi nga ni Pangulo, mga kawatan kayo. Oh, yeah. Sabi niya yon. At yung mga kawatan na yon, At yung mga kawatan na yun, malapit na kayong makulong. Hindi na kayo aabutin ng Pasko. Tama. Sabi niya yon. Oh. Pero eto, hindi kaya ganon? Kayo talaga ang totoong gumagawa na ito. Kaya ano ang ginagawa nyo kay Pangulo? Sisirain nyo yung maganda niyang kredibilidad. dagdagan ko yan. Kapag dinaman nyo pa ang unang ginang, magsuntukan na lang tayo ngayon. Alam mo, kaya tingin ko mahalaga din na sagutin din yung Senator. Dahil, siyempre, it's a free country. Lahat ay pwede naman magsalita. Pero kinakailangan magsalita pa rin. So, abangan natin kung anong sasabihin ng presidente. ng Pangulo. Kasi gaya neto, Boss Mike, Attorney DJ and Biani Koy, gaya neto, isa na naman senador ang nagtatago sa kabundukan. Dahil Yan. inaano na ng ICC. Kita nyo po, lahat ng nasa kwadra nila, pinaghahanap ng batas. Iyan na nga, sususugan ko ulit. Susuga mo na yan. Kita mo, matapos nalabasan ng warrant of arrest ng ICC Wala si pa. Bato. Ano lang, may report lang. Report Oo. lang, okay. Napabalita pa lang. Pinahapyawan. Napabalita. Tapos matapos mag-release ng pahayag ang Pangulo na kayo ay ikukulong. Bakit bigla kayo naglabas ng video ni Saldico? Tama. Mukha naman yata hindi nyo mauto yung mga matatalinong Pilipino. Diversion. Ang kaya nyo lang utuin yung iilan lang na mga naniniwala sa inyo. Mapanlin lang. Mapanlin lang tulad nino Sara Duterte nyo. No joke, no joke. Pero ako medyo paliin ko konti. Pero kasi akong pinagkakatiwalaan na sources. Yung pinakita niya sa akin na documents, it came from nasa ibang bansa galing. So naniniwala ako na ito yung dokumentong magpapatahimik kay Senator Bato. Okay. At itong dokumento na to, na pwede siyang damputin anumang oras. Warrant of arrest nga. Pero ito pinakita sa akin lang. Ako kasi alam niyo naman kung sino ang katabi ko. Sino ang Si Attorney tao DJ, Si katabi mo. Attorney DJ, sino ba gusto mo? Sino ang katabi ko? Sa likod ng mga pagpapakulong na yan. Wait. Attorney, in this kind of situation where Kay Senator Bato. Senator Bato is really in the blink of the ICC. What can you say about that? Is it legal to arrest Senator Bato? Alam nyo, una sa lahat, kung talaga namang intention na siya ay outrightly arrestuhin, di dapat yan hindi na ina-announce ni Ombudsman Remulla. Yes. In a sense, Gusto ko yan. maganda magpasalamat din siya dahil in fact, in-inform na nga di ba? Ang basa ko dyan, dahil nga po subsequently, nagkaroon ng issue nga kung tama ba yung
pagkaka-aresto. Kasi po, nabanggitin natin uli yung Bill of Rights na sinabi ko kanina. Okay. Sa Bill of Rights na yun, tanging local court lamang ang pwede magpa-aresto o di kaya if you are caught in the act of committing a crime, yung tinatawag nating warrantless arrest, pwede kang arestuhin. Yung nangyari sa dating Pangulo, although water under the bridge, halo-halo nga ang opinion dahil nga ang sinasabi ng Pangulo, may batas naman tayo na nakalagay doon, you can either surrender or you can extradite. So, ang pinili nila ay isinorender. Pero ito ay isang issue na nasa Korte Suprema pa Hindi dinesisyonan pa ng Korte Suprema kung in hindsight, dapat nga ba na nag-apply muna ng local court. Ngayon, ako po, nabanggit kanina ni Mike, nag-aaral po tayo ng Doctor of Civil Law. Ang akin pong dissertation ay tungkol sa mga international warrant. At malinaw naman, meron tayong batas, yung extradition law na si dating Pangulong Marcos Sr. pa ang may akda na talagang dapat talaga dumadaan sa local court. Kaya lang, medyo nagkaroon ng gray area kasi later on, nagkaroon ng yung law on against anti-humanitarian law. Nagkaroon nga ng batas na pwedeng na pwedeng i-argue rin ng pamahalaan na at that time as the architect of foreign policy, gusto ko sumunod doon sa ating international obligation kaya pina-aresto ko. Yun ang yun ang stand ng Malacanang. Pero dahil nga ito'y inilagay na na issue sa Korte Suprema at recently ang Korte Suprema ay naglabas ng rules on extradition na dapat dadaan pa sa local court. Sa aking palagay, kaya in-announce ng Ombudsman Remulla na may warrant, hindi nila siguro i-implement yung nangyari kay Digong dati. Dahil nga, overtaken by events. Dahil nagkaroon na ng rules ang Supreme Court at nagsabi nga si ES nung huli na dadaan yan sa local court. So dapat kung ako naman si Senator Bato, total naman pinakita niya nun na Matabang siya. Okay, Diba? sir. Arrest me, sabi niya. Ito. Dapat hindi naman siya magtago. Kasi, Ito yun, no? diba? Sabi niya nun, no? Come on, Mr. Trillanes! Pick my day! ng ICC. Sige! Sumama ka pa magkakapusas! So dapat, given na may legal issue naman, dapat wag siya matakot. Well, hindi ko sinasabing natatakot, pero... Nasabi mo na, attorney. yung siya ay hindi nagpapakita kasi. Yung signal... Hindi siya nagpapakita pero iba, nagpapakita ng takot. Di ba? Pero attorney, ang punto ko rin kasi yan, kailangan talaga ni Bato na pumunta ng ICC. Kasi po, siya ang magsisilbing witness ni Digong Tama doon. Siya ang Actually, magpapatunay na wala silang kasalanan. tama. Kasi it may make or break the case of Duterte dahil pwede niyang sabihin na yung mga namatay are merely collateral damage sa war on drug. Kaya lang, tatandaan natin, dalawa yung kaso, no? Yung sa war on drug at saka yung pagpatay sa Davao. So hindi ko alam kung paano nila didepensahan yung sa Davao Death Squad. Davao Death Squad. Yun Tsaka ang, yung sa mga... issue. Pero dito sa drug war, pwede talaga, dapat talaga. In fact, kung magtuloy ang trial, although ngayon, suspendido pa dahil hindi pa alam kung kayang mag-trial nung former president, witness dapat si Bato. At malaking tulong siya. Malaki. At kung sinabi naman niya noon na siya ay willing, pwede talaga siya sana magpakita at harapin niya. At saka, attorney, sabi niya naman noon pahal niya si Duterte, tatay, siya na nga daw yung tumayong pangalawang ama. Minsan papaniwalaan mo kung talagang uto-uto ka Sabi ni Bato, ako kahit saan pumunta, si Tatay Diggs sasamahan ko. Tama. Sabi niya yun, kahit saan pa. Nung nauna na si Digong, hindi na nagpakita. Ito, Nauna pang nagtago. Ito. May hamon ako sa mga dilis. Kayong mga dilis, mga DDS, hamunin nyo si Senator Bato de la Rosa ngayon. Palabasin nyo, sumuko na. Nang sa ganon ay mas makatulong doon sa Netherlands sa inyong poon na si Rodrigo Roa Duterte. Malaking ginhawa. Malaking ginhawa sa kampo ng mga Duterte to. Ilabas nyo na si Bato. Kaya, kasi bringing home sa kanila itapon si Bato.
Oo. Netherlands. Tsaka, eto Bring yan him home. Sabi nga nila kay sa Digong. mga DDS. Bring bato to. Bring bato to hate. Bring bato to hate. Sabay-sabay. Bring bato to hate. Yan. Bring bato to hate. Tsaka, Sa ano? ayun. Tsaka, sa mga DDS, ganito lang yan. Kung ayaw nyo si Digong malagay sa garapon dahil may stress yan eh. Pag na-stress, siyempre, di ba? Baka, Oo. alam mo na, pag doon walang libing doon, cremate doon eh. Pare, cremate. Pero alam mo, pwede rin naman na aminin na lang lahat eh. Aminin na lang lahat ni Bato lahat yung kasalanan kung gusto niya iligtas si Digong. Diba? Aminin mo na lang lahat oh. Pagkakataon mo nang bumawi siya, itunuring mong pangalawang ama. Kaya nga eh. Pero at saka pa isa pa, yung giginhawa, kapag nando doon si Bato, may mag-aalaga, may magluluto ng mga ng mga gusto niyang kainin, nandyan si Bato. Oh. May maghuhugas ng kanyang katawan, sama na natin yung kanyang, di ba? Hindi na daw niya kaya dahil nga mahina na yung katawan. Di ba? May malaking tulong ito. Sa palagay ko, ini-exhaust lang naman ni Senator Bato yung legal remedies niya kung maho-hold niya yan. Pero sa dulo, dahil siya naman ay officer and a gentleman, siguro talaga namang eventually haharapin niya. Pero attorney, nag-file siya ngayon kahapon Yun nga, sa Supreme Court. Oh, Sa tingin niyo po, anong basihan niya para i-grant yon? hindi, kasi nga, babalik tayo dun sa nangyari dati, challenge yan sa Supreme Court. Yes. Although, moot and academic na yan dahil hindi nandun na si dating Pangulo eh. Pero may tinatawag tayo kasing transcendental importance. Ibig sabihin, kung yung bagay na nangyari sa dating Pangulo ay napaka-importante para sa Pilipinas, ang Korte Suprema natin pwede pa rin mag-rule doon. So, yun ang gustong mangyari ni, dahil nag-intervene ata siya doon, dahil alam niya na pwedeng siya rin ay ma-issuehan. So, sana ang Korte Suprema, lalo na kung gusto naman natin ipakita sa international community na may gumagana tayong hudikatura, sana din nga, mag-issue na rin ang Korte Suprema. Kung sabihin ng Korte Suprema na hindi, international obligation natin yan. So exemption yan dun sa constitutional provision o kung sasabihin ng Korte Suprema hindi, dapat complementary yan. I-reconcile natin yung ating saligang batas at saka sa Rome Statute, dapat yan dadaan pa rin sa local court. Sana sabihin na para ang mga taong bayan hindi na rin nag-aaway-away dahil madaming mas mahalaga pang bagay na dapat pag-usapan. Pero attorney, given na kasi nandun na si Digong no? Nandun na eh. So, wala nang other choice kundi tumulong siya sa pagpapalaya kay Digong. Kasi habang nagtatagal siya at humarap si Digong doon, walang didepensa kay Digong. And I think naman whether ma-aresto siya o hindi, siguro kailangan talaga niya mag-testify. Kaya lang, sa haba ng kaso na aabutin sa Hague, hindi natin alam kung talagang matatapos ba ito ultimate. Kasi lalo na ngayon na merong motion yung kanyang lawyer na hindi daw niya kayang mag-trial kasi matanda na talaga eh. So pag yun lumabas na hindi talaga kaya mag-trial, mukhang walang mangyayari. Di ba? Attorney, di ba mas maganda na kung gusto talaga na mapabilis na mapatunayan kung talagang walang kasalanan na itong si Bato at si Digong, mas maaga siguro, mas maigi siguro na maaga nang sumurrender. Pero kaya lang siguro sa tingin siguro ng defense team ng Duterte, mas madelay ang kaso, mas pabor sa kanila. Kasi syempre kung mapabilis, eto naman, usapan lang, parang napakahirap din siguro na matapos yung mga declaration ng dating Pangulo laban sa ICC. Parang mga tao rin to eh. So ewan natin kung ito ay papabor sa kanya, di ba? Hindi kaya alam na nila yung magiging attorney, magiging desisyon. Kasi alam naman bilang ikaw na tao na nakagawa ng kasalanan, alam mo kung guilty o hindi ikaw mismo. Di ba? Beyond that, syempre papasok din dyan yung impression nila na meron din bias sa international community dahil nakita naman natin ng dating Pangulo kung paano niya banatan ang ICC at ang ibang bansa, hindi natin masabi kung natuwa ba sa kanya at ito ba ay babalikan siya, sige pinagmumura mo kami dati, sige, tingnan natin. Pero attorney, hindi natin masabi. Commonly, mga
if ever ganyan ang sistema, mga ilang taon nang itatagal pa ni Digong doon sa pamamalagi ng ICC na hinaharap niya tong kasong to. Pinakamababa. Hindi ko ba mahirap natin ma-estimate pero talagang sa dami ng testigo at yung kita nyo naman yung hearing nila, hindi yan every week o every month eh. Oo. Several months eh. Nako. So, kaya talagang medyo matagal ito. Yan ang Matagal. realidad. So, Yung I palang, don't see doon pa lang, any, attorney, boundary na eh, no? oo. Ako sa totoo lang, tingin ko hindi matatapos yung kaso sa ICC. Oh. Na doon na siya talaga aabutan na to. Oo, maaari. Garapon! Kumbaga, parang tingin ko, hindi matatapos talaga ang kaso. Kasi, magpipresenta mo ng prosecution Oo. ilan ang witnesses nila. Ano? Eh kung ang kaso parang kung mga Tatlo, tatlong attorney. beses ka lang sa isang taon mag-hearing o dalawang beses, tapos ang witnesses mo 30, ilang taon yun? Oh, Prosecution pa lang yun. Ato- Paano pa yung defense evidence? So kaya yung sagot pa, no? yung sagot pa. Kaya talagang medyo it's going to be challenging. Challenging. Ayan, kita nyo, malamang po sa malamang sa garapon ng tuloy. So shortcutting ko, Tony, yung tanong ko.